Yeah. There's a lot of negotiations which have to go on. So, I'm not party to that. Ang gusto ko lang talaga, lumit ang mundo niya, makialam natin kung nasaan siya lagi, kung lumalabas siya. Alam mo ang tawag dyan kay Saldi, he's a poor man with a lot of money. Oh, bakit poor man? Oh, with a lot of money. Napakarami niyang pera, pero hindi naman mabibili kaligayahan niya. Hindi mabibili ang kalayaan niya. Hindi mabibili ang kasarapan ng buhay niya. Pwede nga siya kumain na 3 beses ang araw, pero hindi mo makalabas ng bahay. Walang peace of mind. Walang peace of mind. Kita niyo gano'ng kapayat siya ngayon. Kaya ang pamilya niya, kawawa naman, wasak ang pangalan nila. So, ayun ang tawag mong a poor man with a lot of money. Totoo yun, mga kababayan. No? Ang dami mong pera, no? Pero hindi mo naman magawa, no? Yung dapat mong gawin o yung mga gusto mong gawin. No? Tama yun sabi dito ni DILG Secretary, no? Ni John Vic Remulla, mga kababayan. Sangayon ako dun. No? Ang dami mong pera, pero hindi ka makalabas ng bahay mo. Diba? Pwede ka mag-around the world, pero hindi ka kampante. Diba? Laging may takot. Diba? Lagi kang may iniisip. Lagi kang lingon siguro ng lingon. No? Na baka mamaya biglaan na lang damputin. Diba? So, yun yung dyan. Yun yung downside sa ginawa na to ni Saldico, mga babayan. At the same time, mga babayan, ito ang pwede mangyari dyan. Pwedeng tsugiin yan si Saldico. Anytime. No? Kahit pa sabihin natin mayroong mga taong nasa likod niyan, si Saldico, pwedeng tsugiin yan. No? Para mapalabas na masama talaga yung administrasyon na to. Yun ang pwede nilang gawin dyan, mga babayan. Kaya kung ako dito kay Saldico, no, ilaglag mo na yung mga nasa likod mo. Pwede kang tsugiin ng mga taong nasa likod mo anytime, anywhere. Dahil sa ginawa mo na yan. No? Dahil pwede nilang isisi yan sa Pangulong Bongbong Marcos. At magagawa na nila kung ano yung gusto nila. Diba? Sana maisip yan, no? Neto nga si Saldico, mga babayan. Hey, what's up? Welcome back to sa ating channel, It's Unbox TV. Alright, so tayo nagbabalik pala mga babayan at ito pag-usapan natin, no? Saldico, tukoy na nga ba kung nasaan? Malapit na nga bang mahuli etong si Saldico? Yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please don't forget to subscribe. At pa-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga latest video uploads natin. At eto na nga, no, pag-usapan natin, mga babayan. No, nagtatago po ngayon etong si Saldico. At mukhang tukoy na po kung nasaan etong si Saldico, mga babayan. No, at mukhang malapit na pong mahuli etong si Saldico. No, dahil nagsalita na po, mga babayan, ang ating DILG. No, mukhang malapit-lapit na. At malapit-lapit ng madampot, no? O mauubos na rin ang oras na itong si Saldico. Ano sa palagay ninyo? O eto, alamin natin yung balita na yan, mga babayan, mula sa DZMM. Ngayon ay makakausap na natin sa linya ng telepono ang DILG Secretary, suki na dito sa DZMM Teleradyo. Walang iba kundi si Secretary John Vic Remulla. Secretary John Vic, good morning si Danny Buenafe. Good morning, Danny. Good morning sa lahat. Okay, maraming salamat. Ako, himay-himayin natin. Marami tayong pag-uusapan. Unang-una, maraming issue na gusto tayong linawin. Yung 6 na pulis na supposedly, di ba, kinasuhan na ito na reklamong administratibo at saka kriminal, yung dito sa Boodle Money na pinaghatian nila. Tama ba, Secretary John Vic? Apo. Ano latest? Apo. Ganun pa rin, katulad ng namin, nung report namin noong isang araw. Nasa restricted quarters sila kasi ipapailan na sila ng kaso ng napailan na ng criminal. Okay. Pero the evidence is very strong. Yung chain of custody na trace sa kanila at may umamin na isa na kung paano nila pinagatian, kung anong amount sa pinagatian nila.
Okay, binalik nila yung pera pero budel money nga lang, di ba? Or kahit Oo, ibalik kasi nila, it doesn't mean any. 141 million ang na-confiscate nun eh. Okay. Sa Bataan. Pag nilagay sa custody, pagbalik sa kanila, yung overt na ang nagka-confiscation na ito yung pera, pag solid ng pera, 128 na nakita. Yung iba, papel lang ang nakalagay, budel money lang. So, immediately nag-investigate kami. 13.5 million eh, di ba? Yung represented na budel money. Tama ba, Secretary John? That's right. Okay. Opo. Oh, anyway, marami pa rin kasi ako yung gusto itanong. Yung latest kay Zaldico, sir, kahapon or the other day, narinig kita, sabi mo, nasa Portugal. For now ho ba, anong latest movement ni Zaldico? Ngayon kasi naka-blue notice siya. Pero dahil dalawa ang passport niya, meron siyang Portuguese passport, meron siyang Filipino passport. Pag man-travel siya with a Portuguese passport, hindi lalabas sa blue notice yan. Yes. So, ngayon po ay gumagawa po kami ng paraan na makancel na yung passport, yung Filipino passport niya, at mag-a-appeal na kami sa Portugal government para i-turn over po sa atin ang si Zaldico. Kahit na ang Portugal. No? So, ayan na. No? Nasa Portugal nga. Tama nga. No, ang hinala ng ating DILG ay yung announcement po nung nakaraan. No? Mukhang magtatago-tago na nga itong si Zaldico, mga babayan. Alam nyo, no? Kung talagang walang tinatago itong si Zaldico at totoo, no, lahat ng kanyang mga sinasabi, mga babayan, bakit hindi siya lumantad? No? Kung ang tinuturing nila ngayon, no, na kanilang hero ay itong si Kiko Barsaga, no, bakit hindi nila gayahin si Kiko Barsaga? 'Di ba? Para magkaroon ng kredibilidad yung sinasabi, no, ni Zaldico. Imbestigahan. Diba? Masaklap kasi niyan, mga babayan, turo sila ng turo sa Pangulo natin. Diba? Turo sila ng turo na dawit yung Pangulo natin. Diba? Pero, wala silang mapatunayan. Puro akusasyon. Diba, mga babayan, walang ebidensya na naglilink o nagtuturo na dawit talaga yung Pangulo natin. Di ba, mga kababayan? Tuloy natin. Walang extradition treaty. Do you think that will be a problem sa atin na mapabalik siya? Pwede naman mangyari katulad nangyari kay Ernie Teves sa Timor-Leste. Yes. Wala rin tayong extradition treaty doon pero pinayagan ng Pangulo nila. So, over sa atin. So, titignan natin, baka makachamba tayo. Pero gagawin natin lahat para makuha natin siya. Yes, kasi ang malaking issue na sinasabi mo, yung public pressure. Pag social media, talagang nakita niya yan, somehow, hindi ko ba, kasi may nag-raise sa Malacanang press corps kahapon, yung possibility, katulad ng kaso ni Cassandra Leong na nagbigay ng reward ng 1 million. Dito ba sa case ni Zaldico, wala kayo naiisip na magbigay din ng reward? Baka merong at least mabait. Hindi hindi magiging effective kay Zaldico yung reward. Okay. Kasi ang hinihingila namin, lumita mundo niya na kahit saan siya punta, picture ng mga Pilipino at ipadala sa internet para makita siya. Kasi buto propio, hindi kayang arestuin yan ng basta-basta eh. May mga security, marami siyang bodyguard. Yeah. Oo, dami siyang bodyguard, dami pera. Ang gusto lang namin, lumita talaga mundo niya, ma-pressure siya, makita ng mundo kung nasaan yung magnanakaw na yun. At makita na lahat ng Pilipino na ito, yung kawalangyaan niya doon sa Portugal, nagpapasarap ng buhay. Dapat makita ng mga Pilipino yan. Okay, so for now, wala kayo nare-receive the feedback ng mga Pilipino na from Portugal na somehow helping you sa cause na to? Yung huli po siya sumubok last month, kumain niya ito sa restaurant, nakahuli kagad ng mga Pilipino. Pero yung bahay niya kasi doon, gated community. Ganun ba? So hindi yung basta-basta napapasok. Okay. So, inaabangan namin kumain sa labas para makuha ng pictures ng siya at saka pamilya niya. Okay. Doon sa Portugal. I'm sure talaga nililimit din niya yung public, yung mga functions, no? Hindi pwede talaga lumabas. Pero very confident ka naman, Sec John Vic, na talagang somehow in a few weeks, talagang the law will caught up with him. Hindi ko sinasabi na sigurado ako. But we will try everything para makuha po siya. Pero alam mo, hindi kasi ako abogado pero pag-alam mo dyan, komplikado yung batas Yeah. There's a lot of negotiations which have to go on. So, I'm not party to that.
Ang gusto ko lang talaga, lumita ang mundo niya, makialam natin kung nasaan siya lagi, kung lumalabas siya. Alam mo ang tawag dyan kay Saldi, he's a poor man with a lot of money. Oh, bakit poor man? Oh, with a lot of money. Napakarami niyang pera, pero hindi naman mabibili kaligayahan niya. Hindi mabibili ang kalayaan niya. Hindi mabibili ang kasarapan ng buhay niya. Pwede nga siya kumain na 3 beses ang araw, pero hindi mo makalabas ng bahay. Walang peace of mind. Walang peace of mind. Walang peace of mind. Kita niyo gano'ng kapayat siya ngayon. Kaya ang pamilya niya, kawawa naman, wasak ang pangalan nila. So, ayun ang tawag mong a poor man with a lot of money. Totoo yun, mga kababayan. No? Ang dami mong ang pera, no? Pero hindi mo naman magawa, no? Yung dapat mong gawin o yung mga gusto mong gawin. No? Tama yun sabi dito ni DILG Secretary, no? Ni John Vic Remulla, mga kababayan. Sangayon ako doon. No? Ang dami mong pera, pero hindi ka makalabas ng bahay mo. Diba? Pwede ka mag-around the world, pero hindi ka kampante. Diba? Laging may takot. Diba? Lagi kang may iniisip. Lagi kang lingon siguro ng lingon. No? Na baka mamaya biglaan na lang damputin. Diba? So, yun yung dyan. Yun yung downside sa ginawa na to ni Saldico, mga babayan. At the same time, mga babayan, ito ang pwede mangyari dyan. Pwedeng tsugiin yan si Saldico. Anytime. No? Kahit pa sabihin natin mayroong mga taong nasa likod niyan, si Saldico, pwedeng tsugiin yan. No? Para mapalabas na masama talaga yung administrasyon na to. Yun ang pwede nilang gawin dyan, mga babayan. Kaya kung ako dito kay Saldico, na ilaglag mo na yung mga nasa likod mo. Pwede kang tsugiin ng mga taong nasa likod mo anytime, anywhere. Dahil sa ginawa mo na yan. No? Dahil pwede nilang isisi yan sa Pangulong Bongbong Marcos. At magagawa na nila kung ano yung gusto nila. Diba? Sana maisip yan, no? Netong si Saldico, mga babayan. Hindi siya makagawa. Ibig sabihin, hindi na makalabas kung saan niya gusto pumunta. Meron helicopter dito na tig 1 billion. Hindi naman niya mailipad. Diba? May private jet siya, hindi niya masakyan. Kaya, para saan yung pera niya? Di ba? Para kumain lang. Pero may info ka ba, Secretary John Vic, yung pamilya niya, let's say, yung wife niya, nandito ba or nandoon din sa Portugal? Andun niya yata, kasama niya lahat. Lahat? Pati mga anak? Pati mga anak kasama. Grabe, nakatakas talaga. So, ano nangyari doon sa raid kahapon? Yung, di ba, pinuntahan ng NBI doon dito sa The Fort? Di ba? Yung Shangri-La, tama ba? Yung condo? So, ano nakuha mga dokumento rin? Meron po kaming warrant of arrest para sa kanya at saka sa mga executives niya. Customary po yun na lahat ng known address at business address pinupuntahan. Kaso katulad nyo, kita mo siya may-ari ng Midas Hotel. 300 kwarto yun. Kada isang kwarto kailangan puntahan. So bubuksan po lahat yun. Kaya maraming pulis pinadala. Ganoon rin sa BCBs. Para isang kwarto yun. Sa Bicol. Isang binuksan ng mga kwarto ron. Yung sa Shangri-La, ang pinapasok nila 7 tao kasi 6 bedrooms yung 600 square meters yun eh. Ang laki nga. Biro mo. Dalawa, no? 600 Magkadikit. square meters. Biro mo. Ganon, condo unit. Di ba? 600 square meters. So, 7 pulis ang pinapasok doon. It's customary kasi may backdoor tayo eh. Meron tayong pwedeng dumaan Malaysia, baka makalusot. So, pupunta namin ang lahat ng known address niya. Okay. Dito naman sa kaso ni Cassandra Leong, Secretary, ang alam ko, nandito na siya sa Pilipinas. Tama ba info nyo? Unconfirmed eh. Wala pa sa immigration records namin. Pero katulad dati, tumakas sila mula sa backdoor. Baka ngayon, pumasok naman sila sa backdoor. Pero tingin ko, hindi babalik ng basta-basta yan eh. Kung may kaso siya eh. So, kukonfirm na namin at haharapin namin talaga siya. Ang last info kasi namin, bumalik siya ng China. China? Bumalik uli? Oo, bumalik siya ng China. So ano ito? Meron kayong reliable source na sinabi bumalik siya sa China? Where in China? Sa Fujian. Okay. Di ba may reward money doon? 1 million? Meron ba tumutulong? Meron. Pero ayun nga, hindi nga, again, sa China, wala naman tayong repatriation agreement doon. Kahit may Interpol, hindi yun natin makukuha na basta-basta nasa China na. I see. Yung info ba natin na yung si Cassandra Leong,
is she having also a separate passport? May iba rin siyang passport? O talagang, paano siya nakakagalaw? Ang tingin ko may Chinese passport siya. Kasi nga, di ba, fake lahat ng mga papers nila pumasok dito. Yes, yes. So, dalawang passport ang hawak niyan. Tingin ko yung katulad si Alice Go, meron siyang Go Hing Pao. Itong si Cassandro, may sarili rin. So, posibleng nakakagalaw siya because using parang fictitious or fake, ibang passport. Kasi fake naman lahat ng documents nila dito di ba? Okay. Pumasok nila dito. So, tingin ko Chinese passport ang gamit nila. Pero yung Pero iba niya... tingin ko si Harry Roque walang Chinese passport yun. Di yata papasaling-check yung itsura niya. Speaking of Secretary John Vic, speaking of Harry Roque, for now, di ba, parang wala naman kayo control kung meron siyang pending asylum di ba, na request, hindi pa kayo makagalaw na somehow mapadeport siya, tama ba? Pwede. Sinusubukan naman namin na lahat. Pero meron siyang pending asylum request. Actually, ni-reject ng Netherlands. ang pag-alam ko, ng Netherlands dahil he has to apply from the country of origin kung saan siya pumasok. Austria, di ba? Doon siya nag-a-apply yata, di ba? Pero yung pinasakay siya ng aeroplano, pinababa ulit siya dahil wala siyang travel document. Ah. So, caught within a hard in a rock place siya. Pero I think of malapit na yan, makukuha na rin natin yan. I see. Oo, kasi ang sabi lang niya, medical condition, kaya hindi siya nakasakay. So, ibig sabihin, may mga dokumentong hinahanap na wala siya. Kaya siya na-hold. Ayun ang tingin namin. Tama. Oo. Kasi ang alam ko, ang dapat pupuntahan niya sa Turkey. I see. Magpapatanim ng buhok Pero mukhang hindi natuloy. Ganun ba? Anyway. Hindi, loko lang yan. Hindi. Alam ko naman Gusto ko medyo light din ang usapan natin sa maraming mga seryosong usapin Etong ano ba ang balita nyo? Kasi yung kapatid mo, naglabas na nga, di ba sabi ng warrant of arrest kay Senator Bato, hindi na nga nagpapakita, may higit 10 buwan na dyan sa Senado. Ano ba ang balita nyo? Isisilbi na ba yung warrant of arrest kay Senator Bato? Hindi, ang nakita ni Boying kasi yung digital copy. Okay. Pero unofficial yon. So, ano latest? As far, that was 1 month ago Kaya nga, mahigit so, as far as as the Philippine government is concerned, wala pang formal transmittal ang ICI para sa warrant of arrest. Pero as far as we know, there is an existing but unreleased warrant of arrest. I see. Well, kaya nga, so for now, hindi siya lumilitaw. Walang ginagawa rin na move ng, let's say, as far as the PNP is concerned, para at least to locate him? Wala, kasi kaming actionable document Wala as far as we are concerned, the warrant of arrest does not exist yet. So, we will only move kung meron talagang formal warrant of arrest. Okay. Yung bang Secretary John Vic, I will take advantage na rin, nandiyan na rin kayo, kasi hindi pa rin na humuhupa ito mga issue ng destabilization. Buong-buo pa rin ba yung hanay ba ng PNP? So far, kasi ang AFP meron na sinasabing support. Pero ang PNP, tingin mo solid ang support pa rin sa Pangulo? 100% solid support ng PNP. Araw-araw kasama ko leadership niya. Okay. Walang gagalaw dyan. Lahat sila ay within constitutional boundaries katulad ng AFP. Oo. Tapos kanina nakausap din natin yung AFP naman. Alam ko tumutulong din sila sa pag-identify nationwide ng mga ghost projects. Alam ko PNP rin pinatutulong din ni General Azurin. Marami na rin ba kayo na identify ng mga ghost projects na from the hanay ng PNP naman yung sa ilalim ninyo? Pero po, ang CIDG po ang nag-spearhead niyan sa may investigation. Okay. So marami-rami rin, no? Nagtutulungan na rin yung AFP, PNP para at least mapabilis yung, di ba, yung validation din ng ICI, tama? Apa. Okay. O bago kita bitawan, ano ba ang update so far? Ano pa rin ba? Floating pa rin ba si General Nicolas Torre? Hindi ko nakita Pero, hindi ko na nakita since na-relieve siya. Okay. Pero nasa holding unit pa rin siya Alam ko tapos na leave niya, so patapos yung leave niya. So he should be reporting to work anytime soon. Okay. So wala kayo. At least ikaw yung pinaka-superior. Wala pang assignment that will be given to him for now? Wala pa kami pinag-uusapan. Kasi hindi nga nagre-report sa work so hindi ko nakikita. So wala kami pag-usapan kung anong gusto niya talaga gawin o hindi. So hindi pa siya pumasok. Naman ako sa Krame twice a week. Kapag pumasok siya, di magtsempuhan kami.
Yeah. For now naman, wala siya sinasabi na he will retire, pero at least he is making himself available based on mga interviews din sa kanya. Well, again, he's available, but I need to have a conversation with you. Okay. Kung ano talaga saan siya best suited para sa kanyang skill set. Okay. Alright, so mga babayan. Ano masasabi po ninyo dyan? No? I-comment sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang yung Kuya Mobs. It's a Mobs TV. Peace. I'm out.